Wait, sabihin, senyas ka na lang kung mag-start na. Okay, senyas ka na lang kuya kung mag-start na. Kung kailan ako sasalita. Ayun, no? Naka-live, no? Naka-live na siya, guys. Yun. Hi, guys. We're live. Hello, everyone. Hello, everyone. Saan? Naka-open cam ako. Wait. Hello, guys. Yan. Okay, no? May mga nanonood na. Hi, guys. Hi sa inyo. Hello. Good evening. Sana kumain kayo, guys, kasi marami yung pag-uusapan natin. Mabubusog kayo sa topic natin ngayon. Yun. So, Yo, shout out sa 26 viewers natin. Yo. Shout out sa inyo. Good evening. So guys, share nyo guys sa mga klase nyo kasi napakaganda ng topic natin ngayon. So usually magbe-benefit rin yung mga developers. So keep sharing guys at paramihin natin yung viewers. Yo, shout out sa inyo. Good evening. So shout out kila Lay, kila Vian, Casey, kay Pat, kay Relix. Shout out sa inyo guys, shout out.
Yun. Shoutout sa 33 viewers natin, guys. Yo, what's up? So, shoutout sa inyo. Share nyo guys sa mga classmates nyo, sa mga kilala nyong developers or sa para maengganyo yung ating mga sharing guys. Yun, shout out kay Kurt, kay Patrick Sanchez, kay Sir Jobet. Shout out kay Ted, kay Sherwin. Ayun! Shout out kay Sir Ryan Nino Dizon. Shout out sa iyo, sir. Good evening po, good evening. Mention nyo guys yung mga nyo kasi nakikita nyo yung topic natin. Cybersecurity training for developers. So, expert ng ating speaker ngayon. So, maganda yung luto natin. Yun, shout out sa 53 viewers. Shout out sa inyo. Ayun, so start na tayo guys. So, welcome guys sa ating exclusive webinars called Cybersecurity Training for Developers. Okay. So, in today's rapid changing digital world for developers plays a more crucial role than ever before. With ongoing technological advancement, it is essential, guys, it is essential for developers not only to create innovative solution, but also to protect them from evolving cyber threat. So, sa mga current issue ng ating bansa, so cyber threat is always there sa ating mga ginagawa nating app. So napaka-importante guys na malaman natin kung paano natin i-protect yung ginagawa nating solution sa mga problems. So come and join us. Come and join us on our engaging webinar, Exclusive Crafting for Developers, aiming to strengthen their cybersecurity skills. Our speaker will explore the latest trends and best practices, providing tailored insight to empower you with knowledge, tools, and necessary for building robust and secure applications. So, Nas, tawagin ko muna yung aking partner. So, Nas, are you there? Uh, yes, yes. Hi, Nas. It's all about securing our career, and it's all about securing our data. So, Yeah. yun ang possible maging topic ng speaker natin ngayon. Yeah. So, before we dive in, Nas, let's introduce ourselves muna. So, may you do the honor? Magpakilala muna.
Yeah, sure. I'm Nasdane Maori, and I am a cybersecurity consultant or cybersecurity researcher, and um, I'm a CAH holder, certified ethical hacker. Uh, Christian, you may now introduce yourself. Ayun. So, Nas was a great cybersecurity student. So, let me introduce myself. Hi, I'm Christian J. Mitrotoplano from Masbate. So, I'm currently a fourth year student pursuing a Bachelor of Science in Computer Science. And currently, I'm focusing on web development and currently curious on how to secure all the projects I've created in the past. So, I admit not all my project is secured. So, that's why I'm really excited for this topic. So, sa tingin mo ano kaya yung mga matututunan ng mga estudyante or ng mga viewers natin ngayon? Sa tingin mo? Siguro, yung pagsisecure ng career natin and uh, pagsisecure ng data natin. So, siguro, um, securing our data and our information. Yun ang Yes. yun ang siguro magiging topic natin. Yes. So ako nga rin like, oo nga napaka-importante i-secure yung mga data Kasi usually, pag hindi natin sinisecure yung data natin, doon tayo nagkakaroon ng mga vulnerabilities, napapasok yung mga ginagawa natin, and syempre, magkakos yun ng mga damages, uh, and so much thing that cause, Yeah. worst. Siguro if di natin isi-secure ng maayos, maraming possible na mangyari sa data natin. So, Yes, yes. So, don't miss out guys. So, mamaya maglalagay po kami ng Google Form dyan sa comment sec. So, paki-fill upan na lang po and take a screenshot kung nag-attend po kayo to earn certificate. So, wag na natin patumpik-tumpik pa. We are honored to introduce our speaker for tonight, Sir John Patrick Lita, a senior in realm of cybersecurity with a passion of empowering developer to navigate the digital landscape securely. Hi, sir. Hello, good evening. Good Uh, evening. before before makiuris tayo kay sir, let me introduce si sir. Sir John Patrick Lita has a decade experience in cyber security working with different industries such as banking, consulting, insurance, telecommunication, financial technology, software engineering, aviation, maritime, government, and healthcare. And currently working as a IT risk and security head of a Dutch bank while working in the corporate. He is also the co-founder and CEO of Soros Security Inc. that provides security consulting and managed service to SMEs to the Philippines. So, hi sir. Good Hello, evening, good sir. evening. Good Good evening. evening, good sir. evening, sir. Yes. Good evening. Thank you for having me here. We are honored talaga, sir, for having you our speaker for tonight. So, best regard on the student family, sir. Thank you So, so much. Okay. So, uh, sir, yep. before we go to the lang ba magtanong kami at least three questions to Yeah, know, sure, sure. okay, sir. So, to kickstart and break the ice, so let's share about your professional background, sir. So, what sparkled your interest in cybersecurity and how has your journey led to this webinar today? Okay. So, nag-start yung aking interest sa cybersecurity kasi ah, noon is dev din ako. So basically, graduate ako ng 2 years in diploma in C2, ay NC4 ni TESDA for computer programming. Back then, medyo mahirap dahil as a dev, kailangan pala pag-graduate mo meron ka ng mga portfolio. No? So nagkaroon ako ng
challenges in terms of ma-hire ako kasi yun yung laging hinahanap eh. Kahit sabihin mong marunong kang mag-develop or so on, pero kung wala kang portfolio na mapakita doon sa employer na ina-applyan mo, medyo tagilid ang ang hiring, ang mag-hire sa iyo. Kaya from there, siguro nag-navigate ako sa iba. Nag-work muna ako as video editor sa mga networks, so freelance. And from there, doon ako na-introduce sa bug bounty at saka responsible disclosure. So, yon nagbasa ako ng mga blogs about about bug bounty, responsible disclosure and so on. Pero hindi rin nagtagal eh. Pero yun, meron ako mga success story na nakapag-report ako. Naka-receive ako ng mga swags and certificate na acknowledgement from different companies. Pero hindi ko siya na-pursue. Dahil from that time, wala akong laptop. So low-end talaga yung laptop ko nung time na yon. So ang ginawa ko na lang ay do research and then develop, and then nag-talk ako sa isang conference. And yung research ko na yun, niran ko doon sa conference as one of the demo. And then that time, after ng conference, na-hire ako ng isang company on the spot nung nakita nila yung research. And then, ayun, doon ako napunta na as a cybersecurity consultant. Doon ko naranasan na papasok lang ako pag pinapasok ako ng boss. So, ayan, doon ako nagkaroon ng time to learn more, ano pa mang kailangan ko explore. And then from there nag-focus ako sa security ng mga application and web app. Nakakita tayo ng vulnerability sa isang telco. Nung na-report natin yung vulnerability dun sa telco, pinatawag ako doon sa telco. And then yung telco na yon, kung saan ako nag-report ng vulnerability, hinar naman nila ako. And then the history, ayun, ito na. Napunta na ako sa ganito. Ito na ako ngayon. So, continuous learning pa rin. Until now, kahit nasabihin natin nandito pa rin na ako sa position ko na to, I'm still learning pa rin. Oh. Wow. Nakaka-amaze naman sir yung journey mo sa sa field mo, like yan nga, ranas yun ng ibang estudyante, yung walang gadget, walang pero andyan yung passion eh. Yung kahit, ay wala akong computer, gagawin ko pa rin to. Ganun. Nakaka-amaze naman, sir. Yeah, ginapang lang. And then from there, 4 gig na RAM, Pentium 4, and so on. Talagang ginawa ng paraan. And then yun, okay naman. Naging fruitful naman yung aking naging output. So, hindi rin madali. Yeah. Pero ang galing ng output or nakaka-amaze or wow yung output. Yeah. Like, parang di ba sir, babalik ka sa dati, ganito ko dati, ngayon, wow. Yeah. Pag tinitingnan ko, actually yung first laptop ko na yon, nasa akin pa until lang, hindi ko talaga siya tinatapon. Kahit wala ng HDD, kahit wala na yung RAM, nandito pa rin siya sa akin kasi parang yun yung pinaka doon nag-root talaga yung career ko eh. Yung kumbaga pag nagde-demo ako, pinapakita ko, pinipentest ko yung system, hindi naghahang yung PC, yung laptop to noon that time. So, until now, nasa akin pa rin siya. So, nakatabi pa rin yung laptop na yun. Para sa sir, token mo sir, like, this is how I start na, like, all the memories, all the hard work, all... Yes. Like, kaya nga minsan nakaka-proud mo sir, like, wow. Yeah. Tapos nagka-Mac ako noon, nagka-MacBook ako. First time ko magka-MacBook kasi nag-report ako na isang vulnerability sa isang app. Hindi ko na sasabihin kung saan. Tapos nung na-report ko siya, pwede mag-leak yung data ng lahat ng subscriber doon or ng members doon sa system na yun. Binigyan ako ng MacBook ng company. So yun, napalitan ko na siya doon that time. Nag-retire na yung laptop ko. na parang nag-expired na, parang ganun. Oo, yun. Napalitan ko na siya that time. So, yun yung Mac na yung ginagamit ko na ngayon. So, medyo maganda-ganda na yung performance ng laptop ko that time. Wow. So, guys, sana marami na-inspire si sir na tulad natin mga estudyante. Hard work lang talaga, sudog ng kilay, kasi lahat ng puyat, worth it yan. Like, team ni sir is been successful in his field and currently nag-speak na siya dito sa atin and sharing his experience.
Yes. So, sir, may second question pa ako. Siyempre, Sige. okay lang ba sir na may second Sure. question pa ako? So, considering the diverse range of experience we have in the audience, could you briefly share a memorable or challenging moment from your work or studies related to cybersecurity? It could be a successful one, lesson learned, humorous, or yeah. Yeah. Oo, maraming lesson learned during my sa career, no, yung journey ko sa career kasi maraming failure. Hindi lang basta meron ng nag-pentest kami na naiwan namin yung tool dun sa isang system tapos biglang nag-trigger after 6 yung pala naiwan namin, nakalimutan namin ah tapos na yung pen testing namin that time. Dapat 6 tapos na. Wala nang mangyayaring any scanning and so on. We forgot yung tool namin dun sa isang na-compromise na system. Nag-initiate siya after na 6. So, out of contract yon. So, ibig sabihin, pwede siyang i-treat as attack na. Hindi na siya part ng assessment. So, yun yung matinding lesson learned namin kasi pwede kaming kasuhan nung time na yan. So what we do is we admit our mistakes. Hindi naman namin kinover up. We're transparent to our client, no? And we admit it. Talagang in-embrace namin yung mistakes namin that time. And then from there, we learn from there. Talagang pag may engagement kami, dapat malinis na. Dapat alam lagi ng kliyente na okay na and so on. Isa yon sa nakita ko. And then, as well as working with the team, no? Kasi isa sa lesson learned dun is dapat medyo maging collaborative tayo para mas maging effective. Bakit kailangan siya? Dahil alam naman natin yung laging concern natin, lalo na pag may mga ka-work tayo nagpapagalingan. Swerte ko kasi yung mga naging ka-team ko, wala kaming ganung mga sistema na ako magaling, siya magaling. What we do is lahat kami nagiging collaborative. Lahat nag-share ng techniques and approaches. Kaya lahat kami ngayon is all successful in our career. Yung iba nasa abroad na and so on. Kaya iyon lang ang ano namin na isa sa lesson learned namin na always open. Wag mag-gatekeep, hindi kami nag-gatekeep. Hindi lang kami nag-spoon feed. Kumbaga, binibigyan pa rin natin yung sarili natin to do a research kasi every time na binigay mo lahat, you're teaching the person or an individual na hindi na siya matututo. Kasi binigay mo na ito na yung tools, ito yung resource, paano gamitin and so on. So let them give the idea kasi ganun ang ginawa namin kasi once na yung mini-mentor mo, binigyan mo na ng tools and lahat-lahat, hindi na siya natuto eh. 'Di ba? So parang binigay mo na lahat. So kaya kami, ang strategy namin, what we do is we give the idea, you do the research, give me the output. So ganun siya. Yun yung naging lesson learned din namin. Kasi ang problema kasi ngayon, minsan, search mo na lang sa Google, kailangan pa itanong sa iba. Oo. So, yun yung nakita kong changes ngayon na parang, oy, google mo na lang pero ipipm mo pa ako na, oy, saan ka ba pwedeng maganto to? Andyan na lahat sir, no? Yeah, oo. So, dumating kami sa mga time na minsan magkakaibigan, nagtitrip kami, yung Firefox ang hingi na installer, yung Firefox nilalagyan ko ng backdoor, tapos bibigay ko sa kanya, tapos magugulat na lang siya, may screenshot ng desktop niya, nasa-shutdown ng pusa and so on. So, ayun, kami lang magkakaibigan minsan, mga ganun. Yeah. Yan, so, yeah. I have a question po. Sige po. What could you advise to those students and developers switching to cybersecurity industry? Okay. So, sa mga devs naman, lalo na yung mga naggusto mag-pursue ng developer, karamihan diyan pagdating ng time na nandun na kayo sa height ng inyong career as a dev, may dadating sa time na gusto niyo mag-shift. So, napakarami nagpi-PM sa akin na gusto mag-shift sa cybersecurity. And they're planning to go to BAPT and so on. Ang advice ko lang is if you're on the mobile development, if you're in the web development and so on, don't go too far na. No, doon na lang kayo siguro sa web application security, web pen testing, mobile pen testing, and then or you can learn DevOps
Once you learn the DevOps, learn the DevSecOps, you automate na yung mga pen testing tools to you automate na lahat, no? From CI/CD to security testing, code review, and so on. At least yung environment nyo, kabisado nyo yung gagalawan ninyo. So hindi kayo magka-adjust na masyadong malayo doon sa skill sets ninyo. Siguro yun lang yung ma-advise ko. Ayun. So, thank you sir sa napakaganda mong ah, insight doon sa experience mo. Nakaka-amaze sir yung journey mo, yung lesson learned, yung like you're building a team and ayun nga totoo nga po mas maganda siguro mag-grow with a team rather than solo. Like, yun nga rin po yung na-realize. Medyo yun yung mahirap na adjustment ko kasi dati natuto lang ako 'di ba mag-isa. So naging introvert ako masyado. Tapos when I work with the team na, medyo yun yung problema ko, yung collaboration. Nag-adjust din ako doon. Nag-fail din ako to manage a team. Talagang actually nag-failed ako dun sa unang mga team ko that time. And then from there naging lesson learned ko yun. Then I learned yung people's management, paano i-manage yung mga team. And then from there yun, improve ko naman siya until such na nagland na ako sa management until to climbing to the executive level. So, yun, doon ako nag-shift. Tuloy-tuloy na. Wow. Like, collaborative. Ano kasi sir, di ba? Yung sabi nga, totoo nga po yung kasabihan na if you want to go fast, do alone. But if you want to go far, go with a team talaga. Yes, correct. Oo, kasi matututo ka rin dun sa kasama mo eh. May matututunan din sila sa iyo. Yun yung importante kasi doon. So, you pick it up, ano yung mas ma-absorb mo, then you absorb it. Kasi hindi naman lahat kailangan mo i-absorb kasi hindi naman lahat applicable sa iyo. O yung anong tingin mong interest mo lang, yun yung kunin mo. And then from there, yun yung aralin mo. Kasi ang nagiging problema, pag lahat gusto mong aralin, wala ka natatapos, tama? Tama po, tama. Kasi lahat inaaral mo. Kunyari, nag-web pen testing ka, tapos network pen testing ka, gusto mo rin mag-blue team. So at the end of the day, maguguluhan ka. Ano ba talaga yung gusto ko? Kasi ginagawa mo na lahat. 'Di ba? So, focus ka muna sa red teaming, offensive security, and so on. Once you have the specialization na, then that's the time na, okay, bitaw na ako sa red team. I know the red team na. I'll start learning the defense sa defense na. So, you focus on the defense na. So, talagang kailangan objective ka rin pagdating naman doon. Totoo nga po, no? Like, if you, kasi nung in my past rin naman, like, naaral ko lahat, tas at the end wala ako natapos. Lahat nag-fail. Kasi hindi mo tinatapos eh. Kumbaga, nagja-jump ka kagad sa isa. Di ba? You specialize into something muna na unang-una nag-interest sa'yo. Tapos parang pagtingin mo masyadong redundant na paulit-ulit na yung ginagawa mo. Then that's the time na, sige, aralin ko naman to. Para new naman. Kasi kumbaga pag nagtrabaho ka, di ba? Tapos ulit-ulit lang ginagawa mo, nawawala yung interest mo, naboboring ka, you resign. Right? So, instead na gawin ng ganun, aralin mo yung ibang part. Di ba? Na, aralin ko naman to. Like, may specialization ka na eh. Ano yung weakness mo ngayon? Network. So, aralin ko naman network. Para yung weakness ko na yun, ma-close ko yung gap ko na yun, ma-improve yung skill set ko. Diba? Yeah. So, parang gano'n. Sistema. Wow. Napakaganda, sir, ng insight po niyo about doon. Kasi, usually mga struggle ng mga student ngayon eh. Since maraming tech stack, yung iba na pupunta doon sa, I want to learn this, I want to learn this, I want to be great this. Like, yun. Maganda nga na mag-focus sa isa lang. Focus ka muna sa isa. Then from there, yun, pagtingin mo, okay na ako dito. Aralin ko naman yung isa. Kaya ako dati, nag-web app pen test ako. Inaral ko, after ko mag-web app, nag-mobile pen test ako. And then from there, okay na ako sa mga technicalities. Tsaka na ako tumapak sa labas ng box ng technical to learn yung mga people's management, business management, and so on. So, naging effective naman. So, ibig sabihin, hindi ako naging safe, di ba, na nandun lang ako sa technical. Lumabas ako doon sa technical and I learned yung mga soft skills, management skills. And then from there, yung pala, doon ako nag-improve. Doon ako naging success.
paano kung nagstay ako doon sa pentester? So I think hindi ako nakarating doon kung saan dapat ako. So yun talagang kailangan. Yun. Thank you, sir. Thank you, sir. Yep. So, kailangan talaga yun. So, last question na, sir. Last Yes, question na. sure. What aspect of cybersecurity are you most passionate about or curious to explore further? Are there specific challenges you encounter or solution you're eager to discover? Sa akin ngayon, siguro what I do right now is to update myself in terms of the technical part. Yun lang. Hindi na ako as of now hindi na ako nagpa-plan to climb the ladder on the corporate world. What I want to do, that's why one of the reason why I set up a business, yung company na Soros is to create more opportunity din sa local natin. Kasi yun nga, parang I think it's time naman na yun nga, I do mentoring, di ba? So may mga nag-chat sa Facebook ko, sa page ko and so on, asking for help. So I think I just want to be part of the solution na makapagbigay ng opportunity sa mga aspiring cybersecurity din. No? Like you, mga students, di ba? So if the company will success, I think I can create a program or we can create a program for the student for them to kick off their career sa cybersecurity. So yun na siguro yung aking focus ngayon. So more on helping others na kasi I already reached na yung mga positions na talagang nandoon na. So I want to share it naman to the others kasi hindi naman tayo forever na nandito sa position natin. Hindi naman forever na malakas tayo, di ba? So meron mga new young bloods na pwedeng mag-take over soon, di ba? So yun na lang. Yun sa Yun. akin. Yeah. Thank you, sir. So, I hope guys, marami kayong natutunan kay sir. I hope may marami nakarelate, na-inspire, and lastly, natutunan. Pero pahapyaw pa lang yun guys. Pupunta pa lang tayo dito sa So, we are now diving into the heart of our webinar with our esteemed speaker once again, John Patrick Lita. Get ready to absorb insight that will not only enhance your cybersecurity skill, but also inspire your approach to secure your coding. So once again, palakpakan po natin si Sir John Patrick Lita. Thank you. Salamat. Okay na? We can start na doon sa topic natin? Yes, sir. You can start na. Okay, sige. Okay. Good evening sa lahat na nanonood at sa followers. So we're going to start doon sa topic natin about the cybersecurity. Actually, hindi siya cybersecurity training, no? Pero yun talaga na pag-usapan din. So we retain that. But it's more on the overview for the cybersecurity para sa mga developers, no? For you to enhance your knowledge in terms of the development skill sets. Kasi ito yung topic natin is for you to expect ano yung mga expect and unexpected nyo once you enter the corporate world, lalo na kung medyo malaking mga projects na. Kasi iba yung pinag-uusapan natin in terms ng sariling projects nyo lang or small projects. Iba na yung enterprise and corporate projects. So, at least, you will have an overview ano ba yung mga hinahanap na requirements sa isang software. Lalo na kung gumagawa kayo ng isang software tapos binibenta ninyo, pwede nyo maging edge to in terms of selling your products as well. No? Okay? So yung first naman is in terms of development, no? Kasi si software is more on the focus siya sa mobile web application for consumers, no? And then while system software developers create enterprise solution, but yung parehas sila is nagde-develop. So they will analyze the problem of the company, no? And then they will design a solution to digitalize and automate some of the functions sa business to create yung para magkaroon ng sariling software, right? Para at least ma-meet yung mga needs and then yung productivity and efficiency mag-improve, okay?
So, ayun, yung mga life cycle na to is nag-i-include yun ng designing, no? Ano ba yung kailangan, ano ba yung business objectives, 'di ba? And then as well as kasama sa function dito is yung maintenance and deploying updates. But not necessarily, no, depende sa function ninyo. Lalo na kung service deliveries kayo, minsan yung maintenance hindi nakasama. Tino-turnover na yun doon sa kliyente ninyo. Even yung updates and deployment. Ang nangyayari, pagka kailangan ng maintenance, is an additional cost pag nagpa-maintenance ulit sa inyo, or kung merong kailangan ng deployment ng updates, lalo na kung may mga bagong modules, bagong business objectives, update doon sa process ng app, that would be an additional payment. Depende sa mga napag-uusapan. Right? So, yun lang. Yun yung pinaka-common, and ano yung responsibility niyo as a dev. So, common na responsibility nyo is to develop a software that meets the consumer's needs. Okay? So, ibig sabihin, may problema sa kliyente, si consumer natin, na gusto niyang i-resolve. Kasi nga, gusto niya mabilis, gusto niya may visibility siya, gusto niya may statistics, may dashboard sa na ma-manage niya kahit nasaan siya. So, doon papasok yung monitoring. Right? And, doon din, nagkakaroon ng requirements ng continuous testing and maintenance, depende sa requirements, no? Develop upgrades for the existing application. Ibig sabihin, for example, more on the login, registration login ka lang, then to view lang yung mga details mo as a student, and then magkakaroon ng upgrades na, for example, mababago yung process and flow ng system, so pwede ka na rin mag-enroll doon sa system and so on. So yun yung type ng upgrades na kailangan doon sa existing system. Okay? And then this is yung pinaka-last. Ito yung pinaka-common na problema, undocumented yung mga apps. So for me, when I do audit doon sa mga applications, ayan kasi yung lagi namin nahanap, asan yung documentation. Why? Kasi doon namin nakikita yung overview, ano yung business process, for example, sa APIs, ilan yung endpoints, ilan yung access controls, ilan yung access management doon, paano minamanage yung password and so on. So commonly yan yung wala. Well, alam ko naman sa lahat ng dev, ayaw ng documentation. Pero when you work into an organization, meron tayong tinatawag na project manager or brand or something related no sa brand or the product itself, no? Sila na yung gumagawa nun. So si dev, stay away from the development, and then you focus on the building the solution, and then meron na nagdo-document para sa inyo. Right? Pero ito, may experience mo na to, ito yung pinaka-common, no, na wala talaga yung documentation. Alright? So, next natin is, no, mag-start muna tayo doon sa design. So, when you're creating or building a web application or a solution, no, or a software, okay? Always nag-start talaga sa design. Yung logic kasi dito, pag binild mo yung application mo using rule base, ibig sabihin, ang rule base is design and focus to align sa business logic lang, application logic, interface logic, or a data-driven or something. Ibig sabihin, kailangan ng application makapag-login, kailangan ng application makapag-register o meron registration. Pagka-register niya, kailangan pwede siya mag-login. Pagka-login niya, merong logout. Doon sa account niya, pwedeng i-update and so on. So, ibig sabihin, yun yung rule base. Right? Now, for us naman, kailangan natin yun tingnan din sa customer-centric part. No? So, yung customer-centric approach naman is to design about realizing that what you're creating is not about what you think. Alright? So, ito yung lagi nagkakaroon ng conflict in terms of the design. Yung business, for example, business team, the business development team, nakita nila tong opportunity to develop to something dito sa kliyente, doon yung naka-base. Doon papasok yung role base. Ngayon, if you're the developer, you need to also think yung customer-centric din, no? Kasi doon nagkakaroon ng gap, doon nagkakaroon ng complexity
sa system na ginagawa natin kasi hindi nagmi-meet halfway yung mga requirements. Iba yung requirements ng business, iba naman yung requirements ni dev o lalo na pag ginamit na ng kliyente. Why? Yung customer-centric kasi, for me, pagka ginawa mo na yung business logic, business design, ang titingnan ko dito kasi, kung doon ako sa customer-centric magbe-base, is what if inabuse ng user yung certain function? Yun yung tanong doon. Always yan, no? Lalo na threat modeling, business logic design, ultimong privacy impact assessment, we're looking at that part, no? What if i-abuse ko yung login? Right? So, doon papasok yung mga security features, di ba? O kailangan 5 beses lang and then magla-lockout. Or kung 3 beses lang, 5 minutes lockout yung account tsaka siya makaka-login. So, just to ensure na walang brute forcing na mangyayari sa account. Correct? Pero doon sa rule base, hindi nyo napasok yung ganong requirements. Pero sa customer-centric, if you're thinking about, if you're the user, hindi lahat yan kaagad makakaano sa app mo eh. 'Di ba? Kasi sabihin natin bago. So, prone siya sa user error. Tama? So, dapat ikaw, as a dev, you need to, teka, what if itong function na to is ma-abuse? Anong mangyayari? Anong i-respond ng app ko? Paano niya i-handle yung ganong abuse? No? Or anomaly doon sa ginagawa ng process. So, yun yung tinatawag na nating customer-centric. That's the problem when it comes to design, kaagad. Doon nagkakaroon ng conflict, doon nagkakaproblema. So, nagiging hindrance ngayon, lumalabas ngayon, ang security nagiging hindrance ngayon in terms of the product development. So, yeah, based experience ko, laging ganun. Minsan pa nga, yung iba, binabypass na nila yung security para lang mag-go live yung app. So, meron mga ganong instances. And then that's the time na magkakaroon na ng breach, nagkakaroon na ng leak, nagkakaroon na. Why? Kasi yung mga abuses na pwedeng gawin in a customer facing, kasi once na gino live mo yan, hindi mo kayang malimitihan, no, kung paano nila gagamitin yung app mo. Merong ibang non-techie, meron naman techie, at sobrang technical, lalo na yung kayang bumasa ng code, kaya mag-analyze ng process ng app, kayang mag-intercept ng packets, no, intercept ng traffic, kaya mag-analyze ng HTTP. So, yun yung titignan mo ngayon. Right? So, as a developer, hindi niya nakikita yun. Diba? So, from this topic, dine-develop nyo pa lang, ina-expect nyo na yung mga ganong design. No, kakasama na siya sa pagde-design nyo ng app ninyo. And then from there, once na na-review na siya, you're reducing na yung accuracy ng pag-fix or pagbalik sa inyo ng project. Right? So, okay? Okay. So, next topic natin is about, you need to be familiarized, no? Familiarization with the standards. So, meron tayong security, security software and development. No, ito yung pinaka-start, no, na dapat doon pa lang sa development project nakikita na natin ano yung dapat natin i-develop. Ano yung pinaka-concern natin in terms of the security. For example, payment, e-commerce and CMS. So sa payment, no? Pag in-identify natin, gumagawa ako ng payment system, gumagawa ako ng payment something POS or something like that. Ano yung standard na kailangan mong sundin as a dev? Kasi pag ginawa mo lang yung business process, tapos ang plano pala ng kliyente mo ipa-certify yung system na yun, babalik ulit sa yun. Right? Babalik ulit sa yun. Pagbalik sa'yo ulit yun, redundant ulit. Kasi kailangan ko payment system to, kailangan naka-align yung design niya sa PCI DSS, which is yung pinakamadugo na ginagawa namin din. No? And then next, yung consistency and reliability ng system, no? Well developed ba siya? Aligned ba siya dun sa security standard nito? Kaya doon pa lang sa design, dito sa pinag-usapan natin kanina, dapat na-identify na natin yung requirements para dito sa standard. Bakit? Sabihin natin wala ka pang plan or wala pang plan yung kliyente mo to do a certification. Kumbaga may certain market lang siyang gustong i-target. Right?
So, ibig sabihin, dadating yung time, ipapa-update niya sa iyo yan. So, kailangan ikaw din as a dev, you need to identify ano yung mga possible changes na mangyayari moving forward. Doon pa lang sa design, makikita nyo na yung possible na maging plan yan moving forward based sa business nature ng app. And then from there, yun nga, kailangan mo ma-align doon sa yung mga products mo. Like if you're going to use AWS, Google platform like GCP, Azure, lahat yan. Meron silang PCI DSS, may ISO sila, and so on. Yung product nila certified doon and aligned with a certain standard. Right? Kaya maraming gumagamit. Kasi, papasok na yung number 3, regulation and compliance. So, i-acquire nila yung service ninyo, di ba? And pag na-acquire na yung service ninyo, or yung product ninyo, wala na silang problema in terms of the regulation and compliances. Why? Kasi alam nila ng kliyente mo at alam mo na rin that you have the baseline standard protecting the digital asset. So pag sinabi natin digital asset, ito na yung mga information na kino-collect mo, ito yung mga information na pina-process mo, okay? And ibig sabihin, yung product mo is more on ano na siya, parang ahead na siya in terms of any product, no, ready na siya to adapt, no, yung scalability ng solution na dine-develop mo. Kasi yung you're aligned with a certain standard, meron ka ng baseline security controls na nandoon and so on. So hindi na kailangan hanapin. What you need to do is to enable it kung kailan lang kailangan. So parang tinatawag natin dito is a boilerplate, no? Ayun yung pinaka-baseline mo when you're doing a development. Okay? And the next one is yung pinaka-madugo, no? Yung secure coding practices. So meron tayong static analysis diyan, meron tayong automated na dynamic, no? So on and so forth. So as a dev, you should also be familiar on how you can develop a software na yung code ninyo is mataas ang quality. Okay? Ito yung isang problema lalo na kung wala kang tooling in terms of static code, no? Kasi talagang kailangan aware ka doon sa codes na ginagamit mo, paano ba ini-implement, how do you call out yung database, paano mo dinidisplay o binabalik yung data doon sa front end, and so on. So, si secure coding practices is code-based siya in terms of preventing the vulnerability in the code level. Okay? Why? Kasi you need to protect the data. Pangalawa, compliance ulit. So, na-mention ulit natin compliance. Diba? And then as well as cost efficiency and building trust. So, kung maganda yung code mo, maganda yung pagkaka-structure mo ng code, and so on, so less yung headache mo, lalo na doon once na nag-go live ka. Right? So, kaya yung ibang resources na nilagay natin dito, yung OWASP secure coding practices, checklist, you can read those requirements or resources for you to be able to be familiarized, no? Kasi as of now, if you're a student, you need to be familiarized. Why? Kasi once you landed a job as a software developer or software engineer, no, level, you need to be familiar with these requirements. Kasi magiging advantage nyo din siya, no? Lalo na sa career growth ninyo. And then lalo na kung may requirement na PCI DSS and so on. Doing it manually, medyo madugo. Depende pa sa haba o dami ng lines of code. 'Di ba? Para mabasa lahat, sabihin natin sobrang dami ng lines of code nyo. Paano nyo babasahin yan? Then that's the time na you do na yung dynamic analysis just to reduce lang yung effort nyo for reading the code. So you automate nyo using dynamic, and then sa report and dynamic, you just do analysis doon sa dynamic na scan na report. And then from there, i-analyze nyo, ipo-point out nyo lang ano ba yung positive talaga na talagang may vulnerability or need ng more sanitation pa doon sa inyong code. Alright? And then from there, yun yung importante, yung best practices ng pagdo-document, kasi para kung magkaroon kayo ng second project with the same requirements, you have the boilerplate na. So hindi mo na uulitin yung problema mo dun sa code mo sa una, kasi
na-update mo na siya. So once na meron ulit nag-purchase ng sarili mo na isa pang app mo, implemented na rin siya, and you can also implement it to other project that you have, 'di ba? So nagkakaroon ka na ng boilerplate. So step by step, paunti-unti nasi-secure mo yung app mo in a code-based level, right? The next, okay? Ito yung tinatawag natin secured by design. Okay? Secured by design, access control. Pagka nag-design ka ng app mo or website mo, ano yung mga access control na meron dapat doon? Unang-una, meron kang user. Unang-una pala, anonymous user. Sino yung anonymous user? Ito yung nagbabrowse lang sa internet, napunta lang sa website mo, wala silang active na account, wala silang account talaga doon sa website mo, nag-visit lang sila. So isang user mo yon, anonymous user, ibig sabihin nag-browse lang siya doon. And then meron kang isang user, which is yung nag-register, nag-subscribe sa'yo, yun yung user mo. Okay? Meron ka ding administrator, meron kang support, at meron kang pinaka-root admin o highest privilege dun sa app na lahat nakikita niya. So yung tinatawag nating mga access control na ano ba ang kaya lang nilang makita. So pagka sinabi nating pinaka-root admin, lahat yan kita niya. Kaya niya mag-delete, kaya niya mag-update, no? And so on. Pag nag-support lang, ibig sabihin may certain part lang na kaya niyang i-update, like yung name lang, tapos na auditable yung name kasi kailangan ma-sure mo lang kung sino yung last update dun sa backend, no? Dapat may logging sa backend na si JP, in-update niya si customer ganito, hindi request ni customer kasi na-i-update yung ganito. Para pagkaroon ng audit, no, may kita natin na walang discrepancy kasi nire-request ng customer. Right? So doon meron tayong access control dapat na ini-implement para for us to ensure lang na limited lang yung na-access nila. Okay? Pangalawa, password management. Okay? So si password management this is the common problem, no? Lalo na sa design. For example, student portal. Example lang. Magre-renew ka ng ID, for example. Doon sa design pa lang, kailangan mo nang isipin, kailangan ko ba ng login credentials para mag-renew ng ID. Now, at least makita niyo yung logic, no? Para lang at least meron kayong maisip kung pwede ba siya or hindi. No? May share ko lang sa inyo paano mag-isip doon sa design ng flow nun. Update ng magre-renew ka ng student ID mo. Do I need to log in pa? Once na nag-login, ibig sabihin may data na mako-compromise. Okay? Isa yon. Titingnan mo ngayon, magre-renew lang ako ng ID. Kailangan ko mag-login. So pag na-compromise yung login na yon for renewal of ID, meron pwedeng data leak. Right? So isang design yon. Business requirements. For example, para lang ma-identify mo na talaga siya magre-renew. What if, lagay lang ako ng isang form, right? Tapos lagay ko yung student number ko, pili ako ng schedule, kailan ako pupunta ng school, at saka magre-renew ako ng ID. Ngayon, doon sa business meeting, pipili kayo ano yung gusto ninyo. Lower the risk, lagay mo lang student ID, pipili siya ng schedule kung kailan, anong araw, anong oras, pupunta siya sa school, dadalhin yung ID, dapat ready yung requirements, nakalist na doon, and renewal of ID. Ano na compromise? Wala. Student ID lang. 'Di ba? Pero kung pupunta ka doon sa may username and password, once na na-compromise yung account, na-compromise din yung student information. Correct? So, may nakita ba kayong ano doon? Logic doon pag binasa mo yung design or implementation doon. 'Di ba? So, pili kayo ngayon. So, dapat meron kang laging scenario based when you're designing, no? System design, papasok yan sa system and design. 'Di ba? Kailangan ko ba talaga ng login password dito sa pag-renew or hindi na? Right? So, password management. Tuwing kailan mag-update ng password? Gaano kadalas nag-update ng password? Dapat. Ano yung length ng password? Paano sila mag-change ng password? Right? Pagka nag-forget password ba ako, for example, i-email ko din
yung temporary password ko ng plain text din. What if yung email ng kliyente ko or ng user is compromised din? Ibig sabihin, yung new password pa rin niya is compromised. Tama? So, depends doon sa business requirements. Anong gagawin mo? A certain link lang, click, getting the session, validating the session, and so on. At saka lang makakapag-change ng password, and so on. Right? Ngayon, may requirements. You're using, meron kang ginagawa or minamanage na system, application. Ang requirements is, kailangan every 90 days yung mga users ninyo mag-change ng password. Requirements yun. Tatamaan ang inyong operational doon once you enforce that policy. Kasi pag in-enforce mo yon, maraming maaanoy doon sa system mo kasi every 90 days nagpapa-change pass ka. Hindi lahat gumagamit ng password manager. Hindi lahat kayang magtandaan lahat ng password. Right? So ang pwede mong gawin as a design, no? Ipasa mo sa customer yung responsibility. Why? Sila na kasi makaka-determine kung talagang kaya nila yung requirements na yun. So they can waive na, no? Change password, kaya gusto mo ba mag-change password o hindi? I-waive mo ba tong policy na to for 90 days? They can waive. So at least in your system, you will see that the user waived that policy. But for you as a dev or the system owner, you already did your job to telling them to update the password. So walang tinamaan, walang nagalit na customer, walang nainis na customer sa makulit na change password, 'di ba? Hindi rin sila nahirapan mag-isip lagi ng password. No? So, kumbaga binibigay mo na sa customer mo o sa user mo yung decision na gusto mo ba o hindi. O at least meron kang tinatawag dito na due diligence na part, 'di ba? Binigay mo na sa kanila. Okay? So, kita natin 'yan. And one is yung error handling. Very common ito sa mga CMS like WordPress or so on. Pag nag-login ka doon ng admin tapos ilagay mo wrong password, yung ibabalik sa yung error message is your password in admin, the password you inputted for the admin is wrong. Ibig sabihin, doon pa lang sa error message, may idea na ako na hindi nila na-remove yung default credential ng admin. Ang problema ko na ngayon is, ano na lang yung password. Alright? So kung mag-enumerate ako dun sa app, may mga na-enumerate akong account, malaking bagay na sa akin yun. Anong kailangan ko na lang? Password na lang. Right? Kaya yung error handling, we need to check those error handling, lalo na kung may mga hindi na-handle na maayos yung mga errors. Diba? Like sabi ko nga sa inyo, paano kung na-abuse natin yung isang function, paano i-handle ng app natin o ng system na ginawa natin yung ganong problema. So we need to expect that. Ano yung ibabalik niya? I-redirect ba ulit sa login page kasi may error? Wala kang pinapakitang mga error logs or yung mga stocks na logs doon kung saan mismong error, saang line yung error, di ba? Ng app or ng system mo. Alright? And then, importante yung logging. Kasi pag nakita mo yung logging, nakikita mo, lalo na sa debugging, madali mo mahanap, no? Yung pinaka-faulty doon sa system mo. At the same time, doon naman sa user, pag nakikita nila may logging, nakikita nila kung kailan sila nag-login, kailan naghuling login, kailan nag-change password, and so on. So, malaking bagay din yun sa kanila. So, isa yan sa part ng requirements. And then, system configuration. So, from there, i-config nyo yung servers niyo, ano ba yung mga services na dapat lang tumatakbo, 'di ba? Kailangan ba yung system niyo is port 80 and 443 lang tumatakbo, 'di ba? Then proxy na and so on. So depende sa business and structure requirements ng mga infrastructure team kasi nasa app nga kayo yung gumawa ng app, and then you need to comply with that na dapat nakikipag-communicate lang sa port 80 and 443. And then ano ba yung mga services na allowed lang, and then kung mayroong remote session, saan ba dapat sila nagko-connect para to fix any issues. So dapat from the configuration part, setting up the servers, dapat we need to check those requirements as well, right?
And then, dito na papasok yung threat modeling. Kasi meron ka na access control, may password management ka na, may error handling ka na, and then may system configuration ka na. Ngayon, dito mo na i-review doon sa 4 items mo, ano na ba yung threat level or threat model nung system mo. What if mag-failure, hanggang saan lang ba yung data, hanggang saan lang ba yung access and boundary ng isang user. Right? So doon mo makikita sa threat modeling na once na nag-login si user, makikita mo yung boundary na data na kaya lang niya makita. Dapat yun lang talaga yung mangyayari sa system. So doon siya, dito nagbe-base ngayon ano yung risk, no? Ano yung possible threats pa doon sa application. And then cryptographic practices. Ayan. So isa din to minsan na misunderstand, ano ba yung kailangan natin i-consider na nai-encrypt. Okay? So meron pa rin yung business decision doon sa part ng administration. Kasi hindi mo naman pwedeng i-encrypt lahat ng buong database, 'di ba? Pagka in-encrypt natin yung buong database, ang mangyayari doon, tatamaan yung performance ng app mo or ng system pag in-encrypt mo lahat. Right? Kaya doon papasok yung number 3 natin, yung threat modeling, kasi we need to align that na talagang lower lang yung risk. Kasi yung pinakamit dito, yung pinakamali na assumption natin sa security, dapat 100% secured. No, walang 100% secured. Mahahack at mahahack ka pa rin kahit anong system na meron ka. What we can do is to reduce the impact of the incident or breach. Ngayon, kunyari, may SQL injection or na-dump yung data mo. Pero encrypted naman yung some parts ng mga critical data. So for us, once na na-leak yun o lumabas sa public, we know na lower lang yung impact kasi alam natin na encrypted yung mga certain parts na nasa database. Right? So it means you did your due diligence. Pag chinek ni NPC, kaya mong i-explain na na-leak siya pero naka-document yan na ito lang yung ano, and then hindi nila kaya ma-decrypt yan, the data will be is useless. Kasi hindi na siya mako-correlate kung kaninong user and so on. Right? So walang direct data or walang direct information. Kasi yung data, ibig sabihin, collection iba't ibang information yan, yung data mo ng name, yung name, email address, physical address, mobile number, yan yung data mo. Ngayon, pag pinagsama mo na yan, lahat, information na siya. Right? So, ibig sabihin, kaya bakit information niya, constructed na siya, meron na siyang identity, malilink mo na siya sa isang personal na tao or identity. Right? So, kaya dapat makita natin anong dapat i-encrypt natin, imamask lang ba natin siya para hindi makita, and so on. So, depende sa business design, business requirements, lalo na kung may mga security architects, depende sa requirements nila. But, our purpose here is just to reduce the impact of the breach. Hindi to eliminate, na mahirap na sabihin natin 100% eliminated yung attack. No? Reduce the impact of the breach lang. Okay? And then nasa tayo na yung input validation, dapat yung app ninyo ma-identify ano ba talaga yung data at command. Right? Data or script. Okay? So magkaiba yung data, input data na pangalan ko lang, text, John Patrick, at iba naman yung command or OS command or script, like lalagyan ko ng JavaScript. Tapos pag in-input ko, nagre-reflect yung ini-input ko, no? So dapat 'yun nakikita natin na ano ba yung data, ano ba yung script or command. So dapat meron kang validation. And then pag binabalik mo siya, dapat hindi siya nagiging part ng HTML. Kasi pag bumalik siya as part ng HTML, ibig sabihin possible yan reflected XSS. Right? So yun yung mga possible scenario natin dyan sa input validation. And then yung output, ano ba yung nilalabas na information ng application mo after you inputted something. Alright? Yes, tama. No system is perfect. Kaya what we can do is to reduce the risk lang. Diba? Reduce the risk of the system. Kasi yung ibang mentality, when you develop a system, you're thinking na 100% secure. Right?
Pero minsan makakalimutan mo, meron ka na pala na decom na system o server na hindi mo napatay, tapos sobrang outdated na, sobrang vulnerable na pala, tapos connected pa sa internal network mo dahil wala kang inventory, wala kang documentation, yun yung na-exploit or yun yung na-hack papunta doon sa system mo. So sabihin natin secured yung system mo doon sa internal, pero meron kang isang system na hindi mo nakita na vulnerable pala, na that could cause a breach or any incident doon sa system na ginawa mo. Right? So, kailangan ma-identify natin yan. So, ayan yung secured by design. Hindi yan 100%, pero secured by design. Ibig sabihin, meron kang mga baseline places na mga security to handle lang, no? To reduce the impact. Meron pang isa na tinatawag natin privacy by design. Alright? Yung privacy by design naman is more on the preventive din, no? Not remedial, preventive lang. Kaya sinabi ko kanina, kailangan we reduce the impact of any breach or incident, no? And then dapat yung privacy is kasama na siya default doon sa settings ng applications na ginagawa natin. So from there, access control pa lang, ano ba yung mga privacy na hindi dapat makita? Sa design pa lang, kailangan nakikita na natin yan. So doon pumapasok na dapat embedded siya sa design. Okay? And yung number 4 naman, positive sum, ibig sabihin nito, dapat hindi nagkakaroon ng problema doon sa security and privacy. Okay? Dapat yan nagkakasama sila at magkasama din, hindi sila nagkakaroon ng conflict. Alright? Yan yung positive sum. And then yung end-to-end life cycle protection, dapat visible and transparent, and then user-centric. Right? So, dalawa siya, secured by design, privacy by design. So, dapat hindi sila magkakaroon ng conflict. They should complement to each other para at least we reduce our impact. Alright? Next. Mamaya itatanong, sige, sir, bala kong developer ako, gusto kong cybersecurity. Right? So, ito lang yung pinaka-highlights, no? In general, technical skills required. Siyempre, kailangan may baseline tayo ng mga bachelor's degree. Karamihan kasi talaga hinahanap dito sa Pilipinas, meron kang degree, software engineering, and you're familiar with Agile. And depende kung anong programming language mo, na kung saan ka mas focus, no? And then sa software development. So, yan yung general skills na dapat na meron ka. Once you go and planning to go to cybersecurity skills, you need to add this following requirements, no, doon sa skill set mo. Automation. Doon na papasok yung DevOps. Diyan din papasok yung DevSecOps kasi you automate, no, into something. And then yung Git and debugging. So, ito yung pinaka-baseline na dapat meron kayo kasi sa security engineering, ito yung mga hinahanap o yung common tinatanong. Right? Ngayon, tatanungin, sir, parang JP, medyo kulang Hindi ako masyadong, hindi ko magets kasi parang hindi ko nakikita yung sa part ko and so on. So, bago tayo mag-end, no, ito, katulad nito, share ko na lang sa inyo. Katulad niyan, software development and you're targeting to be a cybersecurity or pumasok sa cybersecurity, nakita naman natin, number 1 is automation talaga. Okay? Ano yung mga common job titles? Software engineers, software developers, DevOps, Java developers.net. Yan yung pinaka-common sa software development. Gaano karami nagre-require ng bachelor's degree or graduate degree? Napakarami. Kaya napaka-importante sa inyo na matapos yung degree nyo kasi mas marami yung nagre-require ng meron degree pa rin talaga. So, swertehan na lang kasi katulad sa akin dati nung napunta ako sa telecom, 2 years lang ako noon Tapos, 2 years graduate lang ako. So, ako noon, diploma. After na 6 months ko doon sa telecom, hindi na ako pwedeng irregular kasi may requirements na kailangan may degree holder. That's the time na nag-resign ako doon sa telecom na yon to get my degree, no, working student ako noon, nagka-graduate ako noon sa St. Paul University through an ETF program. Tinulungan tayo ng mga kaibigan natin sa Hack the North, no, and then yung mga kaibigan natin sa St. Paul to process everything until na makagraduate ako.
Kaya lang yung tulong ng North sa atin, sa career ko, career advancement ko yung Hakta North. Kaya I'm always supporting my second hometown na yan, yung Tugigaraw. So, doon that time na matapos akong ma-acquire yung aking degree, that's the time na nag-start na ako ng assistant manager, naging director na ako, and so on. So, maganda ring impact siya talaga. Pero, syempre talagang importante pa rin yung degree. Right? And then from there, once na nakaland ka na ng security job and so on, you take na yung specialization. Ano yung specialization na tinatawag natin? Specialization, you take the certifications na. Right? Marami kasi na nauna yung certifications, tapos syempre, pag in-interview namin kayo, may certifications ka, we expect na you know something out of the box kasi you're a certified one. Right? Ngayon, ang problema, once na nakatapat kayo na mag-interview sa inyo na sobrang technical, na hindi nyo nadaanan doon sa inaral nyo sa certification, medyo tatagilid ka. Right? Kaya once na nalaman natin na, okay, certified siya sa ganito, ganyan. So, we need to ask out of the box, no? Scenario-based and so on, paano niya ma-resolve yung ganito, paano niya co-coordinate, and so on and so forth. So, kaya, pagka-degree, you have the skill sets na, kumuha kayo ng certification na specific sa function nyo. Kasi pagka nag-collect kayo ng certification, hindi naman lahat ng certification magagamit ninyo. You acquire the certification based on your job function para mas effective yung certification ninyo. Yan. So, nakuha ko yan sa isang advice ng ating mentor. So ako din, may mentor din ako. Meron din ako sinusundang mga tao, 'di ba? Sabi, ang daming certification pero hindi naman lahat yan nagagamit ko. So doon ko nakuha yung aspect na ano yung function mo, yun lang muna yung kunin mo certification. Don't collect the certification lalo na hindi mo naman talaga function. Right? Pero kung pinaplan mo to shift a career or to something, that's the time na you can get the certification, specialization to build your baseline knowledge for that certification. And then from there, alam mo na yung mga tools, processes, methodologies, and so on, you improve from that part. Okay? So ngayon, from the developer ka na, security engineer ka na, napunta ka na sa mga pen testers, nag-shift ka na to defense and so on. So dapat targeted din yung plan natin. Huwag nating aralin lahat. So we select yung specialization lang natin. Right? Next natin. Okay, so kung saan website to, so i-share ko sa inyo yung site. Ito. Like for example, ito yung WASP Top 10. Ayan. Basahin nyo lang to for you to have the background, ano yung expected, no? Kasi ito yung pinaka-baseline, no? Pag nag-check kami ng application, ito yung pinaka-baseline, dapat na nandoon siya. Check natin kung cleared ba siya sa SQL injection o broken access control, ano ba yung cryptographic implementations natin, and so on. Insecure by design, ibig sabihin baka mamaya may mga redirection na nakikita mo yung ibang accounts, di ba, and so on, so forth. And then ito yung roadmap. So you can get this roadmap, tinatawag natin developers roadmap. Ito yung URL niya, roadmap.sh. So you can check, no, nasaan ka ba? Ano yung gusto mo? Magpo-front end ka? So if you click the front end, this website will generate ano yung kailangan mong aralin as a baseline. Right? I hope this can help you for you to improve ano yung magiging target nyo in terms of the career growth. Right? Ano yung kailangan mong aralin. So katulad nito, gusto ko mag-front-end developer. So you get this details na ano yung kailangan kong aralin sa HTML, CSS, JavaScript, version control, yung Git, di ba? Na-mention natin dun sa BCS hosting, so on and so forth. So makikita nyo dyan ano yung mga kailangan mong aralin. So you can plan out, no? You can plan out yung career improvement ninyo from that part. Kung front end ang balak ninyo. Right? Kung ang back end naman, you want to go back end, gusto mo maging back end ka, so you need to learn something that is required here. So personal recommendation, opinion lang yan.
Yung may green check is alternative or option, depende sa iyo. Or yung gray naman is order in the roadmap, not strict. So you can learn it anytime kung available ka na o nagkaroon ka ng interest and so on. So ito yung mga requirements mo naman to learn or improve your backend until CI/CD, integration testing, software design architecture, design and development principles, and so on. Yan. So I hope this can help you to build your career or improve your development career and so on as much as possible. Hanggang nasa student pa lang kayo, at least you can target specific, 'di ba, career na. Ano na yung aaralin natin? Kasi what we learn from the school is yung pinaka-baseline natin. 'Di ba? Ngayon, dito sa developers roadmap, specific na siya, targeted na siya kasi ito yung gusto kong gawin ko sa buhay ko. Ito yung gusto kong gawin sa career ko. Gusto mo blockchain? So, meron sila dyan. Gusto mo cybersecurity? Okay, you can select the cybersecurity. Ano yung kailangan ko aralin? So, CTF, capture the flags, certifications, ano yung mga operating system na kailangan ako ma-familiarize, ano ba yung kailangan ko networking knowledge pa? Ano ba yung mga dito na hindi ko alam? Then, tingin ko medyo may kulang ako. I need to be familiarized with understanding ng mga iba pang terminologies until sa specialization, cloud skill knowledge, programming, and then keep learning. Right? So I hope this can help you. And then meron pa tayong isa, CyberSeek na tinatawag natin. CyberSeek. Okay, si CyberSeek naman, kunyari networking ka, you want to go networking, ano yung pinaka-target mo ang pwede mong pasukan sa cybersecurity kung nasa networking ka? Cybersecurity specialist, cybercrime analyst, incident and intrusion analyst, IT auditor. Gusto ko cybercrime analyst. So after ng cybercrime analyst, maaral ko na siya ano yung next kong path. Cybersecurity analyst, mid-level na siya. Pwede ko mag-consultant or pwede maging pen tester na lang. Okay, sabihin natin gusto ko mag-pen tester. Pag kinlik mo, ano yung advanced level naman niya? Cybersecurity engineer na and cybersecurity architect. So from this one, mapipidbot ninyo, ano yung target ninyo, and then possible salary, nakikita nyo na rin. Diba? Pero ito US lang. Pero don't look at the salary. Always focus dito sa target nyo kasi yung salary susunod na sa inyo yan. Based kasi sa skill set nyo yung salary. Right? So based sa skill set. So at least dito, you can target something like software development. So karamihan sa inyo gusto mag-software o maging developer. Ano yung pwede nyo maland na job? Automatically, hindi nyo nadadaan yung entry level. Pwede na kayo mag-mid-level, punta kayo ng cybersecurity analyst. Okay? Si security sa analyst, pwede kang mag-lateral to consultant. Okay? Or kung pen tester ka, pwede kang mag-security analyst. Ngayon, kaya sinasabi ko sa inyo, you need to learn yung mga soft skills, people management na, kasi syempre magsasawa din kayo dito sa mga tinatrabaho nyo dito na technical, and you want to lead a people, you want to be a team leader as well, and so on. And then from there, you need to improve your people's management and so on. Then that's the time na you can be a cybersecurity manager or cybersecurity engineer, or you want a cybersecurity architect job. So magkano ba yung sahod ng cybersecurity architect job? 147,000 yearly. Right? So ano yung mga kailangan ko dyan? Ano yung mga certifications? Yan. Ano yung mga skill set na kailangan? Container security. So makikita nyo dyan, 5-year project, projected growth, possible growth niya moving forward. So from this one, CyberSec, you can see ano ba yung next ko. Pagdating ko sa software development, ano yung next ko? Right? So at least yan, may kita nyo, natatarget nyo na you plan your career. Pero nung time ko kasi wala ako nakikitang ganito eh. What I do is take advice doon sa mga mentors. Yung isang mentor ko nagsabi na, JP, too much technical ka na. Once na nagsama-sama kayo ng kaibigan mo, you all talking about technicalities. You all about talking pen testing. You all talking about hacking and so on. Why don't you go outside of the box, learn management, business impact analysis, IT audit, and so on. And then from there, look what will be the output of that.
Why? Kasi once na nagsama ulit kayo ng mga kasama mo, mga kaibigan mo sa technical, you can speak their language in technical, but they cannot speak your language in terms of the management. So ang tawag doon, you always one step ahead. No, wag tayong matakot na Shemay, technical to. Tapos pinagdo-document na ako. Takot kang gawin kasi ayaw mo ng documentation. Ako din, ayoko ng documentation. But what I did is grab that opportunity. If I failed, it means I learned something. Kasi mali. Then I improve. So you need to embrace yung mga mistakes ninyo when you're trying to improve yourself pagdating dito. Kasi hindi naman pwedeng hindi kayo magkakamali during your career. Right? So you still need to learn from your mistakes. Kaya yun yung isa sa pwede kong masabing advice sa inyo. And then from there, improve it. Depende sa inyo kung ano yung target nyo. Some don't like to have the management skill and go to the technical one. So go to the cybersecurity architect. And then from there, you can do a consulting na. Kasi kita nyo yung cybersecurity architect, pwede mag-consultant. Diba? So targetin nyo na. Hindi, pagdating ng mga nasa 30 na ako, ayoko na mag-corporate, mag-consultant na lang ako. And then pagdating ng 30, consultant ka na. Alright? So I hope I give you some idea on this part ng ating topic. So last part is bakit nga ba important siya? It can give you an advantage in your development career, lalo na sa software engineering, kasi you have the idea in terms of securing the system on the development phase pa lang or sa planning phase pa lang until testing to production. It will create more opportunity to you to improve your skills as well kasi out of the box na siya. And then from there, it will create a job opportunities pa rin sa inyo yun. Right? So once you get that dream job, you're reducing the skill gap lalo na sa kakulangan natin sa cybersecurity expert dito sa Pilipinas. Right? So nakita niyo yung sistema na yan. So thank you so much. And last na masasabi ko lang is don't be afraid to have a mistake kasi as long as you have the mistake and failures, it means you're learning something. Magtaka na kayo kung hindi kayo nagkakamali. Ibig sabihin wala na kayong natututunan. Maraming salamat and I hope I share something to you very insightful at hindi kayo madismaya sa naging content natin tonight. So yan, maraming salamat po. Back to you guys. No. Ayun. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, Dami ko natutunan yun Paano secure kahit yung ako eh. Ikaw na, dami mo natutunan Kasi ano ka rin yun, idol na idol ko yan si sir. Grabe na yun. Idol na idol ko pa dad. Okay. So, ayun guys, sana marami kayong natutunan guys kay Sir John Patrick Lita. Ako, personally, marami ako natutunan in terms of best practices. Yun talaga yung inano ko, yung encryption, yung access control. Di ko pa inisip. Ngayon naisip ko yung access control. Sabi ko nga, nga, importante pala yun. Oo, kasi pagka gumawa ka, di ba, parang may HR, gagamit sa HR, gagamit yung IT. So ano lang yung kailangan nila ma-access? So kailangan doon pa lang sa planning phase mo, alam mo na yung mga requirements. Sino po ba ang gagamit ng mga system? So from there, okay, ano po ba mga access na kailangan lang nila? Doon pa lang, at least, once you develop something, meron ka nang nade-develop na baseline pa lang, align ka na sa business requirements, tapos may baseline security ka na doon sa nangyayari. Diba? So, ayun. Shout out kay Lionel. Ayun, si sir. Kay Sir Lionel Obina. So, yun. Hopefully, marami kayo natutunan. Yun, I hope marami kayo natutunan, guys. So now, it's time to shine. Drop your question in the chat and please. And our expert, John Patrick Lita, will provide insight whether it's about today's topic or anything. It's tonight topic. How to participate? Type your question in the chat. Kung ano yung gusto nyong malaman. So, type nyo na guys. Ayun. Sir, anong i-rate nyo sa English speaking skills nyo at gaano yun ka-importante?
Depende. Ay, sagutin ko 'tong isa 'no. Depende. Hindi ako gano'n kagaling sa English speaking, basically. But when I work with iba kasi pagka nakatrabaho mo yung kapwa Pilipino mo, iba yung ano nila once na hindi ka magaling sa English. Pero kapag nagwo-work ako with foreign, ah, mas okay sila mag-approach lalo na kung medyo may mga grammar ka or something. And as well as lalo na kung nakikipag-communicate nila sa kanila, they use the common sense na lang nila na to understand you. So parang ganon. Pero importante siya, very critical yung English. Kaya for me, kahit ako, when I wrote some reports, ako yung nag-author ng reports, ng policy, meron pa rin akong dalawang mata na titingin pa rin. Kaya napaka-importante ng English pa rin. Sir, may question. What's this? Sige po. Sa session na to, ask ko lang sa code vulnerability analysis tools. Ano po usual ginagamit nyo? SonarQube and Barracodes po yung nagamit nyo. Ano po? Depende sa approve ng company. So for our company, hindi ko siya pwede i-disclose. So hindi ako pwede magsabi. Pero yung mga sinabi mo, pwede sila. Oo, pwede sila. So ang advance mo lang, pinaka-advantage mo lang if you can do yung static code analysis na manual, binabasa mo talaga, familiar ka sa code mo and so on. Pag in-automate mo na siya, mabilis mo na makikita. Compare sa hindi ka aware sa secure code, as in-automate mo, medyo, di ba, parang na-backward ka na kailangan mong aralin. Baka mamaya itong function na to o yung kino-call out niyang something hindi pala, and so on. Paano mo ma-analyze na mali ba yung tool o ikaw ba talaga yung mali? Di ba? So, yun yung advantage na alam mo yung manual, and then from there, like yung SonarQube or anything na static code analysis tool, they can all be useful. It depends on the user on how they use the tool. And ito pa sir, do you have any insights for the low-code platform and are there any tools you recommend for the AppSec? Marami eh. For the AppSec, like ito, pwede kayong pumunta mag-start kayo dito sa, ito, i-share ko dito sa chat natin. Chip, i-share mo na lang sa ating Yes sir. yung start muna dito. Yan sa OWASP Secure Coding Best Practices. 'Di ba? And then from there, you can reference yung mga tools na align doon sa requirements for the AppSec. Kasi napakaraming tool na pwede nating magamit talaga. It's better na use a different tools for exploration. Tapos once you use those tools, you evaluate ano yung mas effective sa'yo. So for me, I cannot recommend. I always do that na hindi ako nagre-recommend kasi it depends on how you analyze yung solution. Ayan. Hindi ako mag-recommend ng ano yung specific. But you can try different ones like open source and so on. And then from there, analyze it. Ano yung tingin yung mas effective para sa inyo and then use that one. Yun yung aking masasabi. Yeah. Ito sir, sir, ano mas prefer nyo? Gumamit ng library or gagawin nyo na lang from scratch? Mahirap yung from scratch, syempre. 'Di ba? So, you go to the library pa rin. And then from there, ang hirap eh. 'Di ba? Minsan na-audit kaming ganyan eh. Like, if we're talking about the source, yung mga libraries para mabuo mo yung buong modules mo to build the software, no? Na-audit kami dyan kasi may mga open source like Apache and so on, yung mga libraries na ginagamit natin and so on and so forth. So, nade-defend din naman natin yan kasi if we do it from the scratch, ang tanong kasi dyan, lalo na kung nandun ka sa company na yon, is it strategic to do that from the scratch or use the library first, no? Gawa ka muna ng library. From there, you generate the income. If you want to do it from the scratch, do it as a side project. 'Di ba?
Kasi once na from scratch mo, tapos merong business objectives ka, may timeline ka, hindi mo mami-meet, 'di ba? So it depends on sa'yo kung gusto mong gumawa from scratch, okay lang din. Pero ano ba yung business requirements mo? Why you want to go from the scratch, 'di ba? Ito sir, ito own question ko to sir. Ginawa ko. How can you, how can developers keep themselves informed about the most recent vulnerabilities and risks in cybersecurity? What could you recommend or tips from that Ayun. po? Oo, mag-ano kayo mag-subscribe kayo sa mga RSS, sa mga mailing list like yung OWASP, diyan pwede kayo. And then may mga pages din naman kayo na pwedeng i-like and follow lalo na sa LinkedIn for you to update no doon sa ano. So mag-follow ka kung saan yung interest no, yung pinaka-target mo talagang details or information. And then you can also target yung generalized na information security, notification, or anything kung saan ka pwedeng makakuha ng update. So napakarami. SANS, you can go to the SANS o WASP, ano pa ba. Siguro I can share some links with you guys siguro after nito para matignan natin ano pa yung pwede nyong masubscribean para ma-update kayo. Like kung WordPress kayo, punta kayo sa WordPress, meron naman sila doong mailing list. At least doon, nakaka-receive kayo kung merong bagong products, kung may mga vulnerability sila at patches na i-release. So, dapat nakasubscribe kayo doon kung gumagamit kayo ng WordPress. Kung Joomla naman, Drupal, so you need to ensure lang na talagang nakasubscribe din kayo sa kanila or any security researcher na nag-hunt ng mga zero days, no, ng mga CVEs. So malaking aspect din para sa inyo 'yon. Kasi once na mag-release ng CVEs, minsan hindi pa available doon sa platform or sa CMS, you can do a POC and then from there, pwede mong gawin na i-reduce mo yung impact, disable mo yung plugins, tanggalin mo muna yung library para hindi ka maapektuhan. So may mga ganong sistema. Ito sir, is the web application development process incorporating sufficient security measures to protect against common vulnerabilities, and what specific strategies are being employed to mitigate risks such as SQL injection, cross-site scripting, and cross-site request for forgery? Grabe naman si Sir Albert magtanong. Ang haba sir. Hindi, yan kay Sir Albert siguro, pinaka sa development process pa lang, dapat ma-identify na natin yan sa design pa lang. Doon pa lang sa design. Tapos from the design, doon na yung threat modeling. And then from there, ma-identify na natin yan yung pinaka-risk natin, di ba? Like, may mga inputs tayo. Paano ba dinadigest, paano ba natin kinokollect, paano natin tinatransmit yung data, paano ba binabalik. So, kailangan pa rin natin makita yung pinaka-business design, business logic. We need to test it logically. And then, from that part, doon na natin makikita na, binabalik ba niya doon sa HTML yung code o hindi. Diba? So, yun. Doon pa lang dapat na-assess na natin. Nakikita na siya. So, kung susundan natin yung OWASP Top 10 na tinatawag, mamimitigate na yung mga vulnerabilities na yun kung in-implement na natin during the development plan. So, yun. Application lang ng OWASP Top 10 security risk, Sir Albert. Ito sir, how can developers effectively balance the need for secure code with the demands of rapid development cycles? Paano? Secure code? Again, paulit nga, Anas. How can developers effectively balance the need for secure code with the demands of rapid development cycles? Okay. So, sa secure code kasi, pag nagsisimula kayo, basically, kung maliit lang, walang budget, talagang nakafocus kayo in terms of talagang business delivery, right? So if you don't have any access or budget for you to support, no, para maging efficient yung mga functions na yun, you need to learn from it. And then from there, you need to manage it, document it, learn it, tapos i-document ninyo para at least once na
For example, hindi nyo pa naman na-encounter yung XML external entities na vulnerabilities, for example, and you already read about that, di ba? So you can do a documentations, trying to yung R&D, no, to develop to reduce that vulnerabilities para at least ma-balance out nyo yung mga deadlines ninyo, 'di ba? Kasi alam natin pag may development, you have the timeline, 'di ba? And then from there, wag mag-overcommit siguro. Karamihan kasi based sa experience ko sa dev, nagkaroon din ako ng development company dati. Pag sinabi ng kliyente mo na dapat 2 weeks, okay na 'yan. Dapat 2 weeks ganito. Sometimes you need to explain to your client then you need to ensure na you need to be transparent as well doon sa mga gagawin ninyo. Para yung expectation ng kliyente ninyo naka-align din doon sa expectation ng output ninyo. 'Di ba? So, it's more on the communication part, management. Ito sir, last question ka to sa ginawa ko. Can you share an example of a specific security challenge you encounter in the past? Security challenge. Very common is yung mga cookie and session cookie handling. Bakit siya yung nakikita ko, lalo na API ngayon? Unang-una, pagka ang developer hindi aware, no, sa session cookie, how to implement secured session cookie, ang sistema kasi niyan, di ba pag nagpunta tayo sa mga website na nagsasabi na nag-a-ask about cookie, di ba? Collection of cookies bago ka mag-access sa site, may notification, right? Pag nag-ask siya at nag-yes ka, lahat ng cookies na naka-install or naka-store sa browser mo, i-collect niya. What if yung isang website mo, ginagamit ng customer mo, yung session cookie hindi nag-e-expire? Ibig sabihin, pag kinuha ko yung session cookie na yun, in-inject ko sa cookie ko doon sa browser ko, magkakaroon ako ng access doon sa website without using any username and password. Session cookie. Kaya isa lang yun isa lang yun. Tapos sa API, excessive data. Nagpo-provide ng excessive data. How you can ensure na yung API mismo is yun lang talaga yung data na binibigay niya. Kasi minsan pag sa document, minsan okay kami, tapos yung pala, pag inaudit na namin yung API, dinocument na namin yung API, nagpentest na kami ng API, nakita namin sobrang daming endpoints, sobrang daming excessive data na nandun sa mga endpoints. Pero doon sa document, sinabi, ito lang. So yun yung mga challenges na nakikita natin, yung mga blind spot in terms of, pag sinabi mo kasing compliance, you just check, yung checklist lang siya na mako-comply mo na nandyan siya. Pero iba kasi yung due diligence and checking ng pinaka-implementation mismo, ano ba talaga yung nangyayari during the process. Yun, yung mga blind spot. Yun yung mga challenges sa amin, basically. Yung mga unseen at commonly na nakakalimutan at hindi talaga nakikita. So, Christian, hello? Ayun, so thank you sir sa napakagandang insight nyo. I hope na nasagot namin lahat ng tanong nyo. So sa may karagdagang question, pwede nyo direct PM nyo si sir. Sir, you can flex, okay lang ba show your LinkedIn or your socials? You want promote your sir? Sige. Pwede naman doon sa page ko, yung InfoSecDad. InfoSecDad. So, you can follow, sir, si Sir John Patrick in his page. If you have more question, you can PM. Yep. Doon sa page na lang. Page. Kasi yung Facebook ko is a personal talaga. So, I don't add lalo na yung from the outside of my peers. Kaya, if ever, you can find me doon lang sa LinkedIn. Just type my name. So, makikita niyo ako doon. You can connect. And so on. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. So, we will plug his page and also his LinkedIn. And shout out rin po pala sa aming founder, Sir JP Lazaro. Sir And JP. shout out
And shout out din po sa StuDev family and to the technical, magaling na technical, as well as special mention to those who sponsor this event. So without you guys, hindi to imposible. So maraming salamat sa inyo, and I hope na tuloy-tuloy ang gantong session, and we guarantee StuDev has a lot has a lot and more to offer to you guys. So keep engaging with us. So, para maraming kayong matutunan. So, Thank Okay, thank you so much. Thank thank you you. so much sa thank you invitation, so Thank you, much, guys. guys. sir. Thank So, in the let me present a certificate for appreciation for Sir Patrick Lita. Yun lang po ako saglit. Sorry. So this certificate is present in recognition and gratitude for being the speaker of Enhancing Development Knowledge Cybersecurity Training for Developers session organized by Student PH, a developer organization for student in Philippines on January 13 and 2024. Thank you, Sir John thank Patrick. you so More much, power Sir sa'yo, sir. JB. Thank you so Thank you much, so much, Sir guys. JB. Okay. More Okay. power sa'yo, sir. Thank you sa inyo din. I hope you can inspire more students, no, to improve their careers. Thank you Sir. so much. Thank And you so much, sir. honor to be part of your webinars. Okay? The Salamat. honor is also with us, sir. The honor is Thank also you. with us. Sige. Thank you, See you sir. soon, Thank sir. you. Bye-bye. Okay, bye. Bye-bye, sir. Thank you. Thank you. So, ayun Yun. guys, I hope marami kayong natutunan sa session natin ngayon. So, hindi lang yun guys, marami pang pasalubong StuDev na darating sa ating darating event sa atin. So, pasensya na kung medyo magalaw ako. I just really hype right now kasi it's been a long time since I've been a host in StuDev, and right now, very thankful kami sa mga students and to those who help share this session, and I hope marami kayong natutunan, guys. Once again, I would like to thank to the special mention to who sponsored this event. Shout out din po dun sa technical, shout out rin po dun sa mga active member ng StuDev, shout out po sa inyo lahat. And thank you to those who give stars. So, thank you. We really appreciate your effort. And a little bit announcement. So, meron naman tayong event bukas. Sana pumunta kayo kasi collaboration yun ni Saksi ni Java at yung aming Saksi ni founder. Java, let's go. Yes, Saksi ni Java. Let's go. So, attend kayo guys. I-note nyo yan sa calendar nyo kasi note nyo yan guys sa nyo kasi maraming pakulo ang darating. So, I hope marami kayo natutunan. Nas, meron kang last message? This coming February, guys, may bootcamp na mangyayari, which is ako naman ang magtuturo about cybersecurity. Abangan nyo na lang siya, guys. Ipopost na lang ng admin namin sa StuDev Philippines yung event ng bootcamp. So, by this February siya gaganapin. Ayun. Thank you na. So, abang lang kayo sa February and marami pang darating na events. So, stay tuned with us. And I hope marami kayong natutunan. Once again, we are StuDev. Thank you and good evening. Have a nice night, Thank everyone. you. Happy coding. Happy coding, guys.